Hello and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video natin, gagawin natin ng weekly horoscope for September 11 to 17 para po sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon at Rising ng Pisces. So kung bago kayo sa dito, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po. At kung gusto niyo pong malaman kung ano at para saan yung Sun, Moon at Rising, sa dulo po ng video, meron po tayong link at video para dito. And kung gusto ko naghanap po kayo ng charms sa mga crystals, tulad po ng mga suot ko, or kailangan nyo magpagawa ng spell works, tulad po ng prosperity or healing spell, send kayo sa akin ng message po sa Tarot Page Philippines Facebook page. At tandaan po yung mga readings natin, they are for guidance purposes. Use your free will very wisely. So, Pisces, kamustahan na ba? Tinan ko nga. Ano bang ganap sa'yo? Okay. Okay, so we have here is the Page of Pentacles and Go the Distance. Ay, so kamusta naman ang pagsisimula natin ng pwede mapagkakitaan? Nakakatuwa lang pang ilang video na to, pang 7 na yata itong ni-record ko. More on talagang karamihan, almost all, talagang ang tina-target sa inyo, ang desire nyo talaga is for that income, for that pagpasok talaga ng additional funds. And hindi ako magtataka, sabi dito sa card mo sa Pisces, ino-open. Ang nakakatuwa, ang isa sa mga karamihan sa inyo, ang desire, ang hinahanap nyo, ang desire nyo is lumabas kayo doon sa tinatawag nating comfort zone mo. Lumabas ka doon sa kung nasaan ka lamang at mag-explore. Actually, yung iba nga sa inyo, ang nakikita ko dito, nagpaplano na mag-isip, mag-try ng bagong career path. Kunyari, sabihin natin, nasa service industry ka, gusto mo mapunta ng BPO industry, magkakaroon talaga ng, may mga ganong desires na ino-open sa inyo ang universe. Kasi andun yung, meron kayong nakikita na, meron kayong something, merong deep inside na parang, kailangan ko mag-expand, kailangan ko mag-explore, kailangan kong malaman ano pa yung mga kapasidad ko, ano yung kaya ko pang gawin, ano yung mga, yung sabi nga ni Moana, how far can I go? Gaano kalayo yung pwede ko marating? Kaya nga dito yung card mo, go the distance. And yun yung calling ngayon ng heart mo. Lumayo ka. Layuan mo pa. Lawakan mo pa. Ang dami mo ng hawak, ang dami mo ng alam, ang dami mo experience, gamitin mo yun. Diba, nung sabihin ng mga bata, hindi tayo makapag-commute. Ngayon, tumanda, nakapag-commute. At dahil natuto ka mag-commute, mas malayo yun napupunta. Mas marami kang nakikita, marami kang na-experience, madami kang nakakasalamuha. Please, go the distance na tayo. Lumayo ka. Ano ba pumipigil kasi sa'yo? 26, happy, tsaka Ace of Cups. Well, alam mo, Pisces, minsan okay lang na na ikaw lang. Kasi, oo, nakikita ko yung desire mo dito na gusto mo pag lumago ka, marami kang makakasama. Pag lumago ka, yung mga taong kasama mo, sila din. Pero kasi, parang sa mountain climbing kasi to, Pisces. Sa mountain climbing kasi, may isa laging leader. Yun yung alam ko siya yung nagtuturo ng daan o siya yung gagawa ng paraan para yung mga sumusunod sa kanya hindi mahihirapan. Ito yung mountain climbing, wall climbing talaga, yung parang pader na inaakyat na bundok. Siya yung naglalagay doon ng mga gadgets na doon ikakabit yung mga tali, doon kakapit yung mga tao. Ikaw yun eh. Hindi sila pwedeng mauna sa'yo. Hindi sila pwede na sabay-sabay kayo. Laging may isang nauuna para mag-prepare ng daan. Ikaw yun. Alam mo, parang welcoming committee. Diba, kunyari kung may event, may nauuna lagi doon kasi sila yung nagme-make sure na ready na. Mauna ka talaga. Huwag ka malungkot na mag-isa ka. Yes, sometimes it's lonely at the top kasi pasunod pa lang sila. May timing naman. Nagkataon this week, timing mo. Para sa'yo naman. So, huwag kang mag-aalangan, huwag kang mag-aalinlangan
na, ay, baka mamaya hindi sila, ako lang mag-isa talaga. Hindi. Timing lang na mauuna ka talaga. And yun, kailangan mo talaga minsan lumayo para makahinga ka, para andoon na ma-explore, andun na mabigyan mo ng daan. Parang sa halaman, 'di ba? Ang pangit kasi, ang hirap kasi sila lumago kung yung buto, magkakalapit talaga. Minsan magkakahiwalayan para maganda ang tubo. Eh, nauna, nagkataon ngayon, ikaw ang gustong unahin na lumago. Tingnan natin yung crowning card mo. Two of Cups, tsaka see a change in the wind. Pisces, minsan contradicting talaga tayo. Totoo yan. Minsan eto yung gusto natin, na alam na nararamdaman natin, pero 'pag nag-dig deep tayo, andoon na alam natin na hindi yun yung gusto natin. 'Di ba parang yung minsan, kasi yun yung kinagisnanan. Sige, gusto ko nung sinigang, sinigang na baboy, pero ang totoo pala ang gusto mo liempo. Siyempre ginutom ko yung sarili ko. Minsan ganun, eh. Akala natin ito yung gusto natin kasi yun yung nakasanayan lang natin. Pero kapag inalam mo, inarok mo yung heart mo, dun mo makikita na may iba pa pala akong gusto. May iba pa pala akong hinahanap. May iba pa palang tinatawag yung sarili ko. Kaya minsan kailangan natin nga, actually magandang opportunity 'to, mag-isa. Para yung ingay ng mga tao na kung ano ang pinagsasabi sa'tin, yung ingay yung gulo na nararanasan natin sa paligid natin, andoon na, mamanahimik sila at mabibigyan mo ng chance yung sarili mo na ikaw naman. So, this is the time to do that. So, this is the time na para magkaroon ka ng moment na marinig mo yung tinatawag nilang still small voice. Marinig mo yung boses, sarili mong boses. Kasi nalulunod na yun, eh. Nalulunod na yun sa mga nasa paligid mo. Sa daming mga nagsasalita. Daming influence masyado. Think about your self-influence. Kaya, kailangan mo lumayo. So, ang foundation mo kasi dito, yung Six of Swords, tsaka yung To Be Fair. Alam mo, generally, ang Pisces kasi, willing sila mag-sacrifice ng sarili nila. Ando na, siguro, one of the greatest na person na kilala ko na Pisces is yung lola ko. Alam mo yung kahit na para sa sarili niya na yung budget niya, kami yung mga apo niya yung una niyang iniisip. Yung pangkain namin noon, pambaon namin sa eskwelahan. Yun yung nakita ko na isa sa mga greatest gift ng isang Pisces is yung puso nyo na malaki. Yung puso nyo na willing i-sacrifice yung sarili nyo. Willing na kung ano yung meron kayo, isi-share nyo. Maganda yun. Actually, rare nga yun, eh. Hindi madalas nakikita sa mga tao. Pero yun din yung naging kahinaan mo ngayon. Kasi may mga binibigay na pagpapala ang sansinukob na ang intention nun is para talaga sa'yo lamang, para ma-expand mo yung sarili mo, para mapalago mo yung sarili mo. Pero masyadong gumagana yung puso mo, yung pagmamahal mo, yung awa mo sa iba, na andun yung punto, nakakalimutan mo yung sarili mo. Kaya minsan kailangan talaga makalayo tayo para may focus natin muna sa atin. Kasi kung hindi, those blessings will be in vain. Yung pinaka-dahilan bakit binibigay sa'yo, mawawala. And this is the time na kailangan ikaw naman, sa'yo naman. Importante ka kasi. No, hindi ko ito masisisi kasi with your past sa Four of Wands, tsaka sa Card of Peace, andun kasi yung hinahanap mo na everybody happy. Lahat ng mga tao sa paligid mo, habang magkakasama,
andoon, kampante ka na komportable sila, na pinipilit mong pagbigkisin. Kung sa pamilya man 'to, pagbigkisin yung pamilya o sa magkakaibigan kayo, wala namang problema, Pisces, sa past mo. Kasi siguro nandun yung point na karamihan sa inyo kasi gusto yung iba sa inyo hindi naranasan na maging maayos yung environment niyo. So, naging desire niyo na, "Sige, gagawa ako ng paraan para maging maayos ang lahat." Kasi nakikita ko dito na yung nakaraan na yun, hinahanap mo kaya pinipilit mo siyang gawin ng sa present mo, hindi siya mangyayari. Gets natin yun. Hindi ko sinasabing mali. Kasi sabi nga lahat ng emotions natin valid yan. Ibig sabihin kung ano yung nararamdaman mo, walang puwedeng magsabing mali yun kasi ikaw yung nakaranas nun. Point of view mo yun, experience mo yun, unique yun. Pero huwag mong hayaan iyon na mag-control sa'yo, ha? We have here the possible future, number 49, observer, tsaka yung card of the sun. Pisces, andun kasi kung hindi mo magagawa na unahin yung sarili mo, ikaw din yung malulugmok. Wala kang mahuhugot pag kailangan mo na ng may huhugutin. Wala kang magagamit kapag sa dating na sa tamang oras kapag kailangan mo na. Kasi Pisces, isa sa mga nakikita ko dito, um, ipapakita sa'yo ng universe, ng sansinukob na hindi lahat ng pinagbigyan mo, aalahanin ka. Hindi lahat ng sinacrifice mo yung sarili mo, susuklian. Hindi kasi lahat ng tao marunong tumanaw ng utang na loob. Pero pinapakita sa akin ng card na 'to, na it is time naman i-divert mo 'to sa sarili mo. Bago mo pa maranasan 'yon, putulin na natin. Ask the universe, mag-observe ka. Layo ka ng konti, obserbahan mo. Sino ba diyan yung may malasakit sa'yo? Sino ba sa mga pinagbibigyan mo ng iyong pagpapala, shine-share mo yung sarili mo, ang kayang alalahanin kung sino ka? It's time to do that. Ano ba kasing nangyari sa physical environment? So, 4 of Cups, tsaka Unfinished Symphony, number 10. Okay. Well, Pisces, kasi tinatawag ka kasing House of Secrets. Ang galing ka din magtago ng sikreto, no? Kapag hindi mo na kaya or pag may problema, hangga't maaari sinasarili mo na naman. Huwag ganon. Sabi nga siguro babato ko sa yung sinabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden. Hindi hindi yun yung isang tao lang yung bubuhat. Magbubuhatan tayo ng bigat, magtutulungan tayo. Kasi yung mga pasan natin, hindi naman yan pare-pareho ang bigat. Tsaka may limit ka din, may limit ka. Huwag mong hayaan na parang walang masama na hinahanap mo yung happiness na nagkakaroon ka ng happiness, nakikita mong masaya yung mga tao sa paligid mo. Pero magkaroon ka din naman ng moment na meron kang sariling goal, may sarili kang para sa'yo lang. Siguro ko iba sa inyo parang gusto niyo na magkaroon kayo ng moment na, "Ay matagal ko ng gustong kumain sa restaurant na 'to para ma-experience ko naman." O may nakita akong bag or may nakita akong damit, bakit hindi? Kailan mauubos yung dahilan mo para sabihin mong hindi puwede? Hindi masama. Tandaan mo Pisces, hindi masama na ikaw naman. Kaya pinapalayo ka na nga, for a moment.
Sa emotional environment mo kasi 7 of Cups, tsaka building blocks. So, yun nga, katulad ko nabanggit ko din kanina dito na ang dami na kasing influence sa paligid mo, ang dami na nagsasalita, ang dami ng na-influence sa yung gusto mo, kung ano yung talagang pakay mo or target mo sa life. Alam mo, Pisces, kailangan mo talaga marinig kung ano talaga yung nasa heart mo. Kailangan mo na talagang alamin kung ano talaga yung sinasabi ng heart mo. Kasi doon tayo makakaramdam ng fulfillment din eh. Doon tayo makakaramdam ng moment of, ay, eto pala dapat. Na, ay, ganito pala dapat. Ito pala yung hinahanap ko. Ito pala yung binubulong ng puso ko. Ito pala yung magpapasaya sa akin. Sabi nga ng isang ice cream commercial, di ba? Follow your heart. Paano may follow kung hindi mo alam kung ano ba talaga yung nasa heart mo? Paano mo malalaman, paano mo siya susundan kung hindi mo naririnig yung boses na yon? Sa mundo ng sobrang ingay, minsan kailangan lumayo at mapag-isa para mas marinig natin yung bulong ng ating puso. Yung bulong ng sansinukob na napakaliit. At para marinig to, kailangan nating isara muna ang ating sarili mula sa ibang mga tao. Na isara muna natin na hindi may mawala muna manggugulo. Yung hopes and fears mo, 3 of Pentacles, tsaka New Life. Alam mo, isa sa mga fears na nakikita ko kasi dito, yung mga pwedeng iisipin nila, yung mga pwedeng sabihin nila kapag nagsimula ka namang tumanggi, pag nagsimula ka namang ikaw naman, alam mo Pisces, iniisip mo lang yon. And this is ito yung good side. Sabihin nga natin na may mga ganon na magsasalita. Sabihin nga natin na may mga negatibong ibabato sa'yo. Hindi malalaman mo ngayon kung sino ang gano'n ang tingin sa'yo. Malalaman mo ngayon kung sino yung mga dapat mong layuan kung kakailanganin. Malalaman mo dito kung sino dapat yung mga mas lalo mo pang dikitan. Yung mga taong kailangan mong lagyan ng boundaries yung sarili mo. Kasi lalabas yung mga kulay nila. Yung mga taong na hindi ka iniintindi, makikita mo dito na, okay, ito lang pala yung value ko sa kanya. Ito lang pala na parang importante ako sa kanya kasi meron siya nahihita. Importante ako sa kanya kasi may naibibigay ako. So it's not, hindi mo kailangang matakot dito. Kasi andun yung punto, may expose sila. Yung secrets nila, may lalabas. Well, tingnan natin yung future mo dito for this week. The 8 of Cups and number 21, clean it up. Alam mo, yun nga, mapapatatag nito yung heart mo talaga pa nagkataon. Tsaka ang nakikita ko dito, 8 kasi is about power, then heart, yung emotions, yung cups, kasi water. Just clean it up. Alam mo, yung ibang mga naging agam-agam mo, yung mga naging question mo before na parang yung mga feeling mo na ayaw sa'yo ni ganito or pinaplastic ka lang ni ganyan. Mabibigyan ng hustisya yon. Malalaman mo na, ay, tama pala ako all this time. Kaya pala ganun. Ine-expose sila para sa'yo. Pero paano mo makikita na ganun kung masyado ka nakadikit? Kumbaga parang, di ba, to baraha, pag nakaganyan, good luck, sana makita ko. Pero minsan kailangan ilayo mo eh. Para makita mo yung picture. Para makita mo yung totoong mga kulay niya. Gusto i-adjust ng universe yung vision mo, yung point of view mo. Paano nga gagawin kung hindi ka nga lalayo? Huwag kang matakot, huwag kang malungkot, huwag kang malumbay kapag pwede naman siguro sa una magiging reaction mo yun, pero huwag mong hayaang kainin ka nun ha.
Kung nasaktan ka, okay lang umiyak kung kinakailangan. Pero after nun, tayo-tayo ulit. Mag-decide ka. Kasi sa paglayo mo ng konti, makikita mo. Sabi nga nung song ni Elsa, di ba? It's funny how some distance makes everything seem small. So, habang maliit siya, mas nakikita mo, ganito pala yung nangyayari. Mas nagkakaroon ka ng idea. Mas nakikita mo yung bigger picture na to. So, I hope nakatulong yung readings sa'yo. At tandaan yung mga readings natin, they are for guidance purposes. So, may free will tayo, use it wisely. And kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like our video as well. Kung gusto nyo pong suportahan ang ating channel na mas lalo pong lumago, pwede nyo po i-click yung join button sa baba. And sa mga naghahanap po ng charms, crystals, even po yung mga incenso and spell works, po ng prosperity or healing spell, pwede niyo po ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook page, official Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description ng video natin. So Pisces, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway, magkita tayo very soon at laging tandaan, be safe. Goodbye for now. Thank you.